The Mysterious Intern. Kabanata 75. Sunod ay ang paggamot. Paano natin dapat gamutin ang mga pasyente na may iba't ibang sintomas? Sa tingin ko, tila hindi alintana ni Brian Ye ang mga mata ng lahat, at kalmado lamang na nagpatuloy sa pagbabahagi ng kanyang mga pananaw at opinyon. Okay. Ang pananaw na ito. Tila walang nakarinig nito dati. Habang lumalalim ang mga salita ni Brian, ang mga mata ni Professor Harlem Chen, na kanina pa nakakunot ang noo, ay biglang nagliwanag, sumunod si Dr. Margie Gao, pagkatapos si Dr. Allison Zhao. Nagbago rin ang mga mukha ng mga eksperto sa Wellington Hospital ni Dean Carlos. Natuklasan din nila na ang puntong inilabas ni Brian ay tila hindi pa nila naririnig dati. Talaga bang kayang maglabas ng mga bagong pananaw at opinyon ang taong ito mula sa China? Imposible, isa lamang siyang tagasalin, paano siya magkakaroon ng mga bagong pananaw at opinyon? Siguro'y walang katotohanan ang sinasabi niya, ngunit gusto kong pakinggan kung paano niya narating ang puntong ito, kung paano niya dapat pag-aralan at patunayan ang pananaw na ito, at kung saan nakabatay ang kanyang argumento. Tiningnan ng mga eksperto sa Wellington Hospital si Brian Ye, hindi nila mapigil ang higpitan ang kanilang isipan, at ang kanilang dating pabayang ekspresyon ay naging seryoso, nagtaasan ang kanilang mga tainga, at sinimulan nilang pakinggan ng time ang mga salita ni Brian. Nagningning ang mga mata ni Dean Carlos, at muling bumalik ang kanyang tingin kay Brian. Muling umunat ang mga kilay ng huwaksiya, lumitaw ang isang nasyahang ekspresyon sa kanyang mukha, at sinimulan niyang pakinggan ng mabuti ang mga salita ni Brian. Sa wakas, tungkol sa pinakamahirap na tanong tungkol sa operasyon na ibinato ni Dr. Wally kanina, sa tingin ko. Hindi pinansin ni Brian ang mga pagbabago sa mga mata at ekspresyon ng mga tao. Hindi na niya sila pinapansin ngayon. Ang kanyang isipan ay lubos nang nakatuon sa puntong ito. Patuloy niyang inaayos ang kanyang pananalita at iniisip ang direksyon ng isyong ito. At habang nagkukwento si Brian, ang mga ekspresyon sa mga mukha ng mga eksperto sa Wellington Hospital ay lalong naging seryoso, at ang kanilang mga ekspresyon ay lalong naging focus. Pagkatapos nito, ang kanilang mga isipan ay lubos na nasipsip ng hindi namamalayan. Matapos pumunta sa pagkukwento ni Brian, tuluyan nilang nakalimutan na ang kanilang unang layunin ay makita ang kapintasan ni Brian, at hanapin ang mga butas ni Brian. Si Professor Harlem at Dr. Margie Gao, na medyo mataas ang posisyon, ay hindi na malayang nahulog sa pagkukwento ni Brian. Unti-unti, nakalimutan nilang mag-alala tungkol kay Brian, ngunit hindi nila maiwasang sundan si Brian. Nag-iisip tungkol dito. Sa simula, nakikinig din sina Director Wilson Lee at iba pang mga tao sa pagkukwento ni Brian, at nauunawaan nila ito ng bahagya. Ngunit habang lumalalim ang pagkukwento ni Brian, unti-unti silang hindi nakakasabay. Sa simula, akala nila ay nagsasalita ng walang katotohanan si Brian, ngunit nang makita nila si Professor Harlem at iba pa, pati na rin ang mga eksperto sa Wellington Hospital, maging sina Dr. Wally at Dean Carlos, nakinig sila kay Brian ng may labis na pagtitiyaga at dedikasyon. Kahit na ang hitsura ng pag-iisip ay paminsan-minsan na ipinapakita, hindi nila mapigil ang magpakita ng pagkabigla sa kanilang mga mukha. Hindi kaya nagsasalita ng walang katotohanan ang taong ito, talagang nagsasalita siya tungkol sa ilang bago at kapaki-pakinabang na mga punto. Kung ito ang kaso, hindi ba nangangahulugan na ang antas ng pagsasalin ni Brian ay mas mataas kaysa sa kanila? Nang maisip nila ang posibilidad na ito, hindi nila mapigil ang magpakita ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. At si Director Julio Feng, Vice Dean Manuel Zhao at iba pa, pati na rin ang mga reporter na iyon, ay nakaramdam na ng matinding pagkabigla sa kanilang mga puso. Hindi sila mga profesional, halos hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Brian, ngunit malinaw nilang nakita ang mga pagbabago sa mga ekspresyon sa mga mukha ng mga eksperto sa Wellington Hospital. Ang mga eksperto na ito, ang mga nangungunang eksperto sa mundo, ay nagbibigay pansin, nakikinig sa pagsasalin ni Brian ng may konsentrasyon. Bukod dito, napansin din nila na ang konsentrasyon ng mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay mas seryoso at dedikado kaysa noong nagsasalita sina Professor Harlem at Dr. Margie Gao kanina. Noong nagsasalita sina Professor Harlem at ang iba pa, halos hindi siya pinansin ng kilalang si Dr. Bell. Madalas nang umingiti si Dean Carlos ng halata at magalang. Ngunit ngayon, nang magsalita si Brian tungkol dito, batay sa kanilang pagkunot ng noo at pag-iisip paminsan-minsan, halata na sila ay lubos na nasangkot. Ano ang ibig sabihin nito? Walang sino man ang nang-ahas na isipin ang malinaw na sagot na ito, at lahat ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwala. Si Brian, ang tagasalin, ay may mas mataas na antas at kasanayan sa larangan ng neurosurgery kaysa sa mga eksperto sa China. Talagang nakakatawa ang katotohanan ito.
Tungkol naman sa mga reporter na labis na nasasabik na tumalon nang marinig nilang tumayo at magsalita si Brian, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay ganap na naging mapurol. Iyon ang aking mga saloobin sa mga tanong na ibinato ni Dr. Bell. Sana'y makapagbigay ito ng ilang kaliwanagan sa inyo, at malugod kung tinatanggap ang lahat na iwasto ako. Sa wakas, lubusang ipinahayag ni Brian ang kanyang mga saloobin at opinyon, tinapos ang huling pangungusap na gusto niyang sabihin, bahagyang yumuko sa lahat, at muling umupo sa upuan. Katahimikan sa conference room, at walang sumagot kay Brian. Tinitingnan si Brian ang mga taong nasa tabi niya ng may komplikadong ekspresyon, na may halong damdamin sa kanilang mga puso. Maging sina Director Julio Feng, Vice Dean Manuel Zhao at iba pa ay natigilan pa rin, walang reaksyon. Gayunpaman, wala sa mga taong nakikinig sa pagkukwento ni Brian ang nakabalik sa kanilang sarili. Tila sila ay nakatuon pa rin sa isang bagay, at hindi pa sila nakakabawi mula sa pagkukwento ni Brian. Snap! Sa loob ng ilang sandali, si Dean Carlos, na unang nakabalik sa kanyang sarili, ang unang pumalakpak. Pagkatapos, si Dr. Bell, Professor Harlem, mga eksperto sa Wellington. Iba pang mga eksperto sa Huaxia sa conference room, mga reporter kami. Lahat ay nagsimulang pumalakpak ng masigasig. Lalo na ang mga reporter mula sa Chinese Nation, pati na rin si Director Julio Feng, ang kanilang mga mukha ay namumula, at ang mga palad ng kanilang mga kamay ay namumula nang hindi man lang nila napapansin, na pumapalakpak ng masigasig sa lahat ng oras. Sila ay labis na nasasabik, labis na ipinagmamalaki, labis na ipinagmamalaki. Sa sandaling ito, lahat sila ay ipinagmamalaki si Brian, ipinagmamalaki si Brian. Ang palakpakan ay nagpatuloy ng halos 3 minuto bago ito unti-unting huminto. Sa sandaling huminto ang palakpakan, hindi na nakapaghintay si Dean Carlos na magsalita muna, kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Ang sinabi ni Dr. Brian kanina ay talagang kahanga-hanga. Hindi ko talaga inaasahan kung bakit nakita ni Dr. Bell si Brian ng ibang-iba. Bakit palagi mong iniisip na ang hindi pagpunta ni Brian sa larangan ng neurosurgery ay isang malaking kawalan para sa sangkatauhan? Ngayon, inaabot ko rin sa iyo ang isang imbitasyon. Brian, ang pintuan ng neurosurgery sa Wellington Hospital ay laging bukas para sa iyo. Tinitigan ni Dean Carlos si Brian, ang kanyang mga mata ay puno ng mainit na kulay, at sinabi niya sa isang medyo nagbibirong tono. Haha, Dean Carlos, hindi ka naman patas. Bisita ka lang dito. Hindi naman tama na mangbuno ka ng tauhan ng amo pagdating mo pa lang. Tumawa agad si Professor Harlem Chen, at kinausap si Dean Carlos sa kanyang Ingles na hindi gaanong kagalingan. Tiningnan niya si Brian Ye, at ang kanyang mga mata ay puno rin ng mainit na ekspresyon. Nakapagdesisyon na siya sa kanyang puso. Pagbalik niya, kailangan niyang humanap ng paraan para makontak si Brian Ye at pumunta sa kanilang Union Hospital. Kung noong nagtatranslate si Brian Ye kanina, iniisip lang niya na si Brian Ye ay isang talento, at nagkaroon lang siya ng ideya na kunin siya, ngayon ang kanyang ideya ay labis na malakas. Ang antas at talento sa larangan ng neurosurgery na ipinakita ni Brian Ye ay talagang kahanga-hanga. Hindi pa niya lubos na natutunan ang pananaw na sinabi ni Brian Ye kanina. Marami pa ring bagay na hindi makatwiran, at marami pang ang hindi niya maintindihan, ngunit tama man o mali ang mga sinabi ni Brian Ye, kahit na mapatunayan sa huli na mali ang mga ideya ni Brian Ye, sapat na ito para patunayan ang lakas at talento ni Brian Ye. Ang mga kaisipang iyon, ang mga ideyang iyon, ay hindi kayang isipin ng ordinaryong tao. Minsan ay sinabi ng dakilang imbentor na si Edison ang isang napakaklasikong kasabihan, ang henyo ay 99% pawis, dagdag ang 1% inspirasyon, at ang 1% ito ng inspirasyon ay mapagpasyahan. Hindi kailanman nagkulang sa mga tao sa mundong ito na handang magbayad ng 99% ng kanilang pawis. Ngunit napakakaunti ng mga taong may 1% iyon ng inspirasyon kahit na saang industriya o larangan sila naruroon. At si Brian Ye ay walang alinlangan na isa sa mga napakabihirang tao na may 1% inspirasyon sa larangan ng neurosurgery. Tinitigan ni Dr. Margie Gao si Brian Ye, at ang kanyang mga mata ay lalong naging mainit. Tiningnan ni Dr. Allison Zhao si Brian Ye, at kumislap ang mga mata niyang karaniwang malamig. Ang mga eksperto sa Wellington na nag-iisip na makita ang kapintasan ni Brian Ye kanina, ay tiningnan si Brian Ye ng may taos-pusong paghanga. Sa pamamagitan ng mga sinabi kanina, tunay na nagkaroon ng taos-pusong paggalang ang kanilang mga puso kay Brian Ye. Maging ang mga mata ni Mr. Morgan ay may bahid ng paggalang. Ito ay isang uri ng paggalang sa agham, kaalaman, at sa malalakas, ngunit pagkatapos ng isang kisap ng paggalang, ipinahayag din ng mga mata ni Mr. Morgan ang isang nag-iisip na hitsura. Tinitigan ni Vice Dean Manuel Zhao si Brian Ye.
Nakaramdam siya ng pagmamalaki, kaligayahan at pagmamalaki sa kanyang puso, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabahala at pag-aalala. Ang pagganap ni Brian Ye ay napakahusay at kapansin-pansin, syempre, ito ay para sa kanya at sa ikatlong direktor ng Beijao. Ipinaglaban ko ang mukha, ngunit mas maraming tao ang gustong makipaglaban sa kanya at gustong agawin siya. Ngayon ang mga mata ng mga taong ito sa korte ay nararamdaman na hindi na sila makapaghintay na lunukan kaagad si Brian Ye. Pagkatapos na mas maraming tao ang maaga, kaya bang panatilihin ng maliit na templo ng third courtyard sa northern suburb si Brian Ye. Sa pakikinig sa malakas na palakpakan, naramdaman ko ang mga tingin ng lahat na puno ng pagpapahalaga, papuri, at maging paggalang. Hindi nagpahayag ng anumang pagpapakumbaba ang mukha ni Brian Ye, ngunit nagpakita ng isang bahid ng pagpapakumbaba. Sa isang hitsura ng pagmamalaki at pagmamalaki, tinanggap niya ang lahat ng ito ng kalmado, dahil naramdaman niya na ang mga pananaw na ipinahayag niya kanina ay karapat-dapat sa palakpakan. Karapat-dapat sa mga papuring ito. Kahit na, ang halaga ay tumayo sa isang mas mataas na entablado at tumanggap ng mas mataas na kaluwalhatian at papuri. Ang pananaw na binanggit niya kanina ay hindi sa kanya. Talaga namang malalim ang ginawa niyang pananaliksik sa larangan ng neurosurgery. Ang larangan ng neurosurgery ay talagang maituturing na kanyang pinakamalakas na larangan, ngunit ang kanyang antas ay hindi pa rin umaabot sa pamantayan. Sa ganitong lawak, ang mga pananaw na isinalaysay niya ay sinabi sa kanya ng matanda noon. Sa madaling salita, ito ang esensya ng habang buhay na pananaliksik ng matanda sa larangan ng neurosurgery. Sa kanyang puso, palagi niya itong iniisip. Kapag isang araw, ganap niyang ginawang perpekto ang mga teoryang ito at nalutas ang ilan sa mga problema, pagkatapos ay humanap ng pagkakataon na ilathala ito sa pangalan ng matanda sa mga periodiko tulad ng The Lancet. Hayaan ng buong mundo na maalala ang pangalan ng matanda. Ngunit hindi niya inaasahan na pinag-aaralan din ni Brandon ang tanong na ito, at itinanong pa nga ang tanong na ito sa sitwasyon kanina. Wala siyang pagpipilian kundi tumayo at ilabas ang mga teorya ng matanda para harapin ito. Siya ay puno ng kumpiyansa sa teoryang ito ng matanda. Bagamat hindi niya alam kung sino ang matanda, at kung paano niya natutunan ang kanyang mga kasanayang medikal, alam niya na ang antas ng matanda ay hindi kailanman mas masahol kaysa sa mga taong tulad ni Dr. Wally. Ang mga resulta ng kanyang habang buhay na pananaliksik ay natural na ganap na hindi. Ito ay magiging mas masahol pa, kahit man lang, walang problema na tumugon sa mga tanong ni Dr. Wally. Sa makatuwid, kahit na paano siya tingnan ng mga taong iyon, nananatili siyang kalmado. Alam niya na ang mga humahamak ay sa huli ay iiwas ang kanilang mapanghamak na mga tingin. Alam niya na ang mga nahuhulog sa pagmumuni-muni at nahuhulog sa pagmumuni-muni ay hindi maiiwasan. Ang lahat na talagang nakikibahagi sa pananaliksik sa larangan ng neurosurgery at nagbigay pansin sa mga isyong ibinato ni Brandon ay hindi maiiwasang maakit sa teoryang ito. Alam niya na ang mga nagpapahalagang mata ay mas hindi maiiwasan, hanggat sila ay talagang interesado sa isyong ito. Ang mga nakagawa ng pananaliksik ay malalaman kung gaano kalaki ang teorya ng matanda at kung gaano kalaki ang halaga na dala nito. Haha, sorry, patawarin niyo ako sa aking pagiging bastos, ngunit talagang hinahangaan ko si Dr. Brian. Pagkatapos tumawa ni Dean Carlos, hindi na siya nagpatuloy sa paksang ito. Sa halip, tinanong niya ang mga pagdududa ni Brian tungkol sa mga teoryang inilarawan niya kanina na may bahid ng pagmamadali. Dr. Brian, tungkol sa sinabi mo kanina. Ang tanong na iyon, mayroon akong kaunting pagkalito. Binanggit mo lang ang cutting treatment ng aneurysms. Sa tanong ni Dean Carlos, ang atensyon ng lahat ay muling nakatuon kay Brian Ye. Maganda pa rin ang tanong ni Dean Carlos. Ang tanong na ito ay tanong din na pinag-isipan at nalitaw ng maraming tao kanina. Tungkol sa isyong ito. Tila inaasahan na ni Brian Ye ang tanong ni Dean Carlos. Hindi siya nag-isip ng masyadong mahaba, kaya agad niyang sinimulan itong sagutin. Pagkatapos makinig sa sagot ni Brian Ye, muling pumalakpak sina Dean Carlos at ang iba pa, muling ipinahayag ang kanilang pagkamangha at paghanga sa antas ni Brian Ye, at muling nakaramdam ng pagkabigla, ngunit pagkatapos ipahayag ang kanilang paghanga, muling nagtanong ang mga eksperto na ito ng mas madali. Karaniwang sinagot ni Brian Ye ang mga tanong na ibinato ng mga eksperto na ito isa-isa. Sa pangkalahatan, ang mga tanong na itinanong nila ay hindi masyadong mahirap para kay Brian Ye. Pagkatapos ng lahat, hindi lang alam ni Brian Ye ang mga teorya ng matanda, ngunit alam niya ito sa loob ng ilang panahon at maraming tanong. Siya mismo ay pantay na nalilito, at matagal na niyang iniisip ito, at mayroon pa ring ilang mga problema na tinalakay niya sa matanda noong naroon pa siya.
At sa tuwing sisigot si Brian Ye sa isang tanong, titingnan si Brian Ye ng mga eksperto mula sa Wellington Hospital, at hindi maiwasang tumanggap ng higit na paggalang. Sa tuwing sisigot si Brian Ye sa isang tanong, ang lakas ni Brian Ye ay nagparamdam sa kanila ng higit pa. Ang pagkabigla at pagpipitagan. Kakaiba, bakit ang tahimik ng baliw na nagtanong kanina? Sa pagsagot sa mga tanong ng mga eksperto isa-isa, hindi nagmalaki si Brian Ye, at hindi rin nakaramdam ng ginhawa ang kanyang puso. Sa halip, tiningnan niya si Brandon na nagdulot ng tanong ng may bahid ng pagdududa at pagkaalerto. Ace, tungkol sa pinsala sa nerbyo sa panahon ng operasyon na binanggit mo kanina. Halos kasabay ng pagtingin ni Brian kay Huaxia, labis siyang natahimik matapos magsalita si Brian. Nang walang sinasabi, si Huaxia, na nakayuko ang ulo, ay nagtaas ng ulo na may nagliliwanag na mga mata. Nagtanong kay Brian na may mapupulang mata. Darating na. Biglang nanghina ang puso ni Brian Ye nang marinig niya ang tanong ni Dr. Bell. Malalim talaga ang pananaliksik ni Dr. Bell sa tanong na ito. Ang tanong na ibinato niya ay direktang tumama sa isang napakahalagang punto. Hindi nangahas si Brian Ye na magpabeya, kaya dali-dali siyang sumagot ng maingat. Ang tanong na ito ay talagang isang napakahalagang tanong. Kaya, kung ipakilala mo ang laser therapy, paano mo masisiguro? Nang hindi na naghintay pa si Huaxia na matunawan ng mga taong nasa tabi niya ang sagot ni Brian Ye, agad niyang tinitigin si Brian Ye at nagtanong. Walang garantiya, ngunit maaari nating dagdagan ang posibilidad sa pamamagitan ng ilang espesyal na paraan. Patuloy na sumagot ng maingat si Brian Ye. Paano mo masisiguro na walang magiging problema sa mga art area? Tila nawala sa sarili si Brandon, at patuloy siyang nagtatanong ng sunod-sunod, at ang mga tanong ay mas matalas kaysa sa bawat isa. Kapag nagtatanong, ang kanyang mga mata ay lalong tumatalas. Kung normal lang, maaaring hindi pansinin ni Brian Ye si Dr. Bell, ngunit sa sandaling ito, kinakatawan niya ang matanda, at kinwestiyon ni Brandon ang kanyang teorya, kinwestiyon niya ang matanda. Hindi papayagan ni Brian Ye ito. Sa unang pagkakataon, nagsimulang gumana ng husto ang utak ni Brian Ye. Nagsimula siyang mag-isip ng husto tungkol sa teorya ng matandang ito na pansamantalang nakatambay sa kanyang isipan sa loob ng ilang panahon. Ano man ang itanong ni Dr. Wally, pinapagod niya. Sumagot sa lahat ng kanyang lakas, kahit na hindi ito malutas ng perpekto, hindi niya hahayaan si Brandon na i-veto ang teorya ng matanda. Sa buong meeting room, si Huaxia lamang ang patuloy na nagtatanong isa-isa, at sumagot si Brian Ye sa mga tanong isa-isa. Sa huli, halos nagdedebate na ang dalawa, at ang mga ekspresyon ng dalawa ay tila mag-aaway na. Pareho silang namumula at mapupula ang mga mata. Sa conference room, nagawa ng mga eksperto sa Wellington na makasabay sa pag-iisip ng dalawa sa simula, at naiintindihan din nila ang mga tanong at sagot ng dalawa. Gayunpaman, habang nagtatanong ng mas malalim si Brandon, unti-unti ang ilan ay hindi nag-aral ng problema. Nagsimula ring umiling ng walang magawa ang mga malalalim na eksperto, sumuko at patuloy na sumabay. Nang bumalik sila, maging sina Dean Carlos at iba pang mga taong may mas mataas na antas ay kinailangan ding sumuko. Nang makarating sila sa likod, halos lahat ay nanood sa dalawang taong nagtatalo na may pulang mukha at pulang tainga na parang nasa teatro sila. Ang iyong pagpapalagay ay imposible. Hindi ko alam kung gaano katagal ang talakayan, at biglang sumigaw si Brandon ng direkta at tinitigan si Brian Ye ng masama. Bakit mo iniisip na ang aking teorya ay hindi makatwiran na gumawa ng gulo? Kung manggawas kang sabihin na gumawa ako ng gulo ng hindi makatwiran, maniwala ka man o hindi, bugbugin kita. Mapula ang mga mata ni Brian Ye, at hindi nagpakita ng anumang senyales ng kahinaan, at kahit na itinaas ang kanyang mga manggas, na parang manununtok siya. Ito. Saan ang gulo dito? Sa pagkakita kay Huaxia at Brian Ye na parang nag-aaway na manok, natigilan ang lahat. Ito ay isang academic seminar. Ito ay isang seryosong pampublikong okasyon, okay. Maraming reporter ang nanunood dito, okay. Dalawa sa kanila, ang isa ay ang nangungunang eksperto sa neurosurgery sa mundo, na may malaking impluensya sa mundo, at ang isa ay isang tagasalin na kumakatawan sa imahe ng China, at isang mahusay na estudyante na nagtapos sa Oxford University. Ngunit tingnan kung paano sila ngayon, paano sila magiging scholar. Nasaan ang banayad na imahe ng mga nangungunang estudyante? Ito ay eksaktong dalawang bata na kinurot. Hindi lamang ang mga tao mula sa Chinese nation ang natigilan, ngunit natigilan din ang mga eksperto sa Wellington Hospital. Nakalimutan pa nga ng mga reporter na mag-record at mag-film. Tinatalakay ang isang akademikong issue, ngunit sa huli ay napakaingay na ito ay malapit ng mag-away.
Maraming tao na naroroon, tulad ni Nadine Carlos, Professor Harlem, Director Julio Fang, at iba pa ay matagal nang nakakita ng ilang malalaking eksena, ngunit hindi pa sila nakaranas ng ganitong mga bagay. Sa loob ng ilang sandali, medyo nawala ang lahat, at walang reaksyon. Kayong dalawa, kumalma kayo, Dr. Brian, kumalma ka at kumalma. Kung may problema, tatalakayin natin ito ng dahan-dahan, hindi nagmamadali. Sa loob ng mahabang panahon, hindi hanggang sa nagpakawala ang dalawa ng isang malamig na pagnuso mula sa kanilang mga butas ng ilong sa parehong oras, biglang nakabawi si Director Julio Fang, at mabilis na tumayo at hinikayat siya. Sa pagkakita sa ekspresyon ni Brian Ye, talagang nag-aalala siya tungkol kay Brian Ye. Hindi kaya hindi niya mapigilan ang pagmamadali na bugbugin si Brandon. Oo, Dr. Wally, magsalita ng dahan-dahan. Mabilis ding pinigilan ni Dean Carlos si Brandon. Bata, kung hindi mo ako bibigyan ng makatwirang paliwanag, hindi kita papakawalan. Sa pagkarinig sa mga salita ni Nadine Carlos at Director Julio Fang, sa wakas ay medyo nagising si Brandon, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay medyo lumuwag, ngunit hindi pa rin siya tumigil, na nakatitig pa rin kay Brian Ye ng may hindi kasiyahan. Kung gusto mo ng makatwirang paliwanag, hanapin mo ito sa iyong sarili. Bakit ko ito ipapaliwanag sa iyo? Sa wakas ay napagtanto ni Brian Ye ang gaffe kanina, ngunit sa pagtingin sa ugali ni Brandon, at pagkatapos ay iniisip na kanina, babalay-walay ni Brandon ang teorya ng matanda ng hindi makatwiran, at bigla siyang nagalit at walang seremonya. Mga kaibigan, ang tanong na ito tungkol kay Dr. Bell ay isang napakalaking paksa. Hindi ito maipapaliwanag ng malinaw sa ilang salita. Halos pareho na ang oras ngayon. Bakit hindi kayo huminto dito para sa talakayan ngayon? Sa pagkakita sa tendensya ng dalawa na mag-away muli, hindi maiwasan ni Director Julio Fang na palakihin ang kanyang ulo sa loob ng ilang sandali. Sinulyapan niya si Brian Ye, at medyo nagtataka rin siya. Hindi ganito si Brian Ye karaniwan. Siya at si Brian Ye ay nakipag-ugnayan sa mga araw na ito. Ang impresyon ni Brian Ye sa kanya ay palaging nakakapresko. Bakit siya napakatigas ang ulo ngayon? Bisita siya mula sa malayo, at siya ay isang matanda. Okay lang kung hayaan mo siya, bukod dito, sila ang mundo. Isang kilalang nangungunang eksperto, isa ka lang tagasalin. Ito ay isang malaking karangalan at kaluwalhatian na makakausap ang iba sa ganitong lawak. Kahit na malambot ka, walang makakaramdam ng anuman. Bakit dapat na ang gayong karayom ay tumuturo sa bukid ng trigo at ang iba ay nag-aaway? Ito. Hindi niya alam kung ano ang bigat ng matanda sa isipan ni Brian Ye, at kung anong kahulugan ng teorya ng matanda kay Brian Ye. Ang lahat ng pagsisikap at enerhiya ng matandang ito ay nakatuon sa pag-aalaga sa kanya. Sa katunayan, napakakaunting oras ang kinakailangan para sa pananaliksik sa medisina. Ang teoryang ito ay ang tanging paksa na pinag-aaralan ng matanda na alam niya. Bago mayroong malinaw na ebidensya upang patunayan na ang teoryang ito ay talagang may problema, anumang pagtanggi sa teoryang ito, hindi matitiis ni Brian Ye. Tungkol sa sarili niyang mga gawain, kaya niyang tiisin, hayaan siya, at kahit namurahin siya ng iba para insultuhan siya, kaya niyang baliwalain ito ng may malaking ngiti, ngunit hindi niya kailanman titiisin ang anumang bagay na nakakainsulto sa matanda. Ito ang kanyang reverse scale. Walang problema, sumasang-ayon ako sa opinyon ni Mr. Feng. Sinabi ni Director Julio Feng na nakalimutan ko ang paglipas ng panahon. Talagang kahanga-hanga ang talakayan ngayon. Nakalimutan ko na ang lahat. Mabilis ding tumayo si Dean Carlos at sinabi ng may haha, ang kanyang tingin ay nakatingin kay Brandon, at medyo malaki ang kanyang ulo. Napakatanda na ng taong ito, bakit hindi niya napagtanto, at nagalit pa rin siya sa isang binata tulad ni Brian Ye. Hindi niya alam kung kumalat ang bagay na ito, magkakaroon ba ito ng maraming masamang epekto sa kanya. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa ugali ni Dr. Wally, biglang naramdaman ni Dean Carlos na masyado siyang nag-iisip. Tungkol sa emosyonal na katalinuhan ni Dr. Wally, tiyak na hindi niya iisipin ang mga komplikadong kahihinatnan na ito, at kahit na naisip niya ito, sa kanyang pag-ihi, natatakot ako na ito ay hindi mahalaga. Gumawa ng desisyon ang dalawang pinuno ni Dean Carlos at Director Julio Fang, at halos pareho na ang oras, at kalahating oras na itong lumipas kaysa sa nakatakdang oras. Bukod dito, ang talakayan at pagpapalitan ng kaalaman ngayon ay ang una at nagsisimula pa lamang. Mayroon pang 2 o 3 araw na natitira. Kahit na pakiramdam na hindi natupad, mayroon pa ring mga pagkakataon. Sa makatuwid, walang sino man ang may anumang opinyon sa desisyong ito.
Si Brandon lamang ang naghain ng kanyang mga opinyon at gustong patuloy na tanungin si Brian Ye, ngunit hindi siya pinansin ni Brian Ye, at direkta siyang hindi pinansin ni Dean Carlos at iba pa. Nang matapos ang pagpupulong, personal na lumapit si Dean Carlos kay Brian Ye, kusang loob na nakipagkamay sa kanya, at nagbigay sa kanya ng napakataas na papuri, at medyo nagbibirong ipinadala muli ang sangay ng oliba ng Wellington Hospital kay Brian Ye. Tungkol sa espesyal na pagtrato na ibinigay ni Dean Carlos kay Brian Ye, wala ni isa man sa mga eksperto mula sa Wellington o sa mga tao mula sa Chinese nation ang nakaramdam ng paninibugho. Alam ng lahat na ito ang karangalan na nararapat kay Brian Ye. Ginamit ni Brian Ye ang kanyang lakas para manalo para sa kanyang sarili. Kahit na ang mga reporter na may pagkiling o maging sama ng loob kay Brian Ye ay kailangang aminin na talagang malakas ang lakas ni Brian Ye. Sa mundong ito, ilang tao ang maaaring magkaroon ng gayong matinding akademikong talakayan kay Dr. Wally. Ang mga eksperto sa Wellington Hospital, maliban kay Brandon, lahat ay nakipagkamay din kay Brian Ye isa-isa, na nagpapahayag ng kanilang panloob na papuri at paggalang isa-isa. Hindi nabanggitin ang mga tao mula sa Chinese nation. Tiningnan ni na Professor Harlem Chen at Dr. Margie Gao si Brian Ye sa kanilang mga mata, at hindi na sila makapaghintay na lunukan ng buhay si Brian Ye, at kahit na pareho silang hindi nag-alala na naroon pa rin ang amo na si Vice Dean Manuel Zhao, kaya sinundot lang nila ang mga sulok. Sa kabutihang palad, ang bagay ay, nang wala ang kanyang presensya, direkta silang ipinadala ni Mr. Zhao Guojiang, ang dekano, ngunit sa pagtingin sa mga ekspresyon ng dalawa, halata na hindi sila susuko ng ganoon kadali. Bilang tugon sa iba't ibang papuri mula sa bawat isa, hindi maiwasan ni Brian Ye na makaramdam ng kawalan ng kakayahan at pagngisi habang masaya siya para sa matanda. Hindi talaga siya isang taong mahusay sa pakikisalamuha. Kung ikukumpara sa mga taong ito, naramdaman niya na mas handa siyang makipagtalo sa baliw, si Dr. Bell. Matapos sa wakas ay harapin ang mga taong ito, huminga siya ng maluwag. Nang aalis na sana siya kasama si Vice Dean Manuel Zhao, biglang natuklasan ni Brian Ye na ang mga reporter ay lahat pula ang mga mata, na parang nakita ng labis na gutom na lobo ang masarap na pagkain. Ang lupa ay sumugod sa kanya. Dr. Brian, nakagawa ka na ba ng malalim na pananaliksik tungkol sa neurosurgery dati? Dr. Brian, ano ang tinatalakay ninyo ni Dr. Bell? Maaari ba naming maunawaan na napatahimik mo si Dr. Bell, kaya nagalit sa iyo si Dr. Bell? Dr. Brian, kanina pa naghagis ng sangay ng oliba si Dean Carlos sa iyo ng higit sa isang beses. Pag-iisipan mo bang bumalik sa Wellington Hospital para magtrabaho? Lahat ng mga reporter, sa unang pagkakataon, nagkaroon ng isang ganap na baliw na sitwasyon. Wala ni isa man sa mga eksperto sa Wellington Hospital ang hamarang kay Dean Carlos at Dr. Wally, ni hindi nila hinarang ang impluensya ni na Professor Harlem Chen at Dr. Margie Gao. Makapangyarihang mga eksperto at propesor. Lahat ng mga tao ay sumugod kay Brian Ye, na nag-uunahan na makakuha ng unahan, na nagbabato ng mga tanong ng sunod-sunod. Sa talakayan ngayong hapon, nagdala si Brian Ye sa kanila ng labis na pagkabigla. Labis silang nasasabik sa loob, napakarami nilang tanong at gustong itanong kay Brian Ye. Una, sa kaso ng nerbiyos sa entablado, ang direktor ng neurosurgery, si Director Wilson Lee, kusang loob siyang tumayo at binaliktad ang sitwasyon, at tumugon sa mapanghamak na mga tanong ng kabilang partido ng walang pagpapakumbaba, na nagligtas sa mukha at paggalang ng mga eksperto sa larangan ng neurosurgery sa China. Pagkatapos, ito ay isang halos perpektong sabay-sabay na proseso ng pagsasalin, na sumikop sa mga eksperto kabilang ang Wellington Hospital at Chinese nation. Sa huling sandali, nang magtanong muli si Huo Xian ng isang napakahirap na tanong, lahat ng mga eksperto sa China ay hindi nakapagsalita, at walang sinuman ang nangahas na tumayo upang sumagot, muling tumayo si Brian Ye. Hindi lamang tumayo si Brian Ye at sinagot ang mga tanong ni Brandon, nanalo siya ng nagkakaisang pagkilala at papuri ng halos lahat ng mga eksperto sa Wellington Hospital para sa kanyang sarili, at muling nailigtas ang mukha ng mga eksperto mula sa Huoxi Estate, at direkta rin siyang sumang-ayon sa kanya. Si Dr. Bell ay nagkaroon ng mainit na debate. Itinulak ang buong talakayan sa isang kasukdulan. Mga kaibigan mula sa mga mamamahayag. Hindi lamang nagulat kay Brian Ye ang labanan ng mga reporter na ito, ngunit nagulat din kina Vice Dean Manuel Zhao at iba pa. Matapos sa wakas ay makabalik sa kanilang sarili, gusto nilang pigilan ang mga baliw na reporter at hayaan silang kumalma, ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang mga boses ay direktang nalunod sa mga boses ng mga reporter na iyon. Hindi marinig o pakinggan ng mga reporter na iyon ang kanilang panghihikayat. Patuloy lamang nilang tinatanong ng baliw si Brian Ye.
Sa kabutihang palad, isinaalang-alang ni Vice Dean Manuel Zhao na ang atensyon ng insidenteng ito ay masyadong mataas at isinaalang-alang ang posibleng mga isyu sa kaligtasan ng maaga. Upang protektahan ang personal na kaligtasan ng mga eksperto sa Wellington Hospital, isang malaking bilang ng mga puwersang panseguridad ang espesyal na inayos sa pasukan ng conference room. Sa oras na iyon, ang mga security guard na ito ay gumanap ng isang malaking papel na pinipigilan ang mga baliw na reporter at iniligtas sila mula sa conference room. Sa ilalim ng bantay ng mga security guard, si Brian Ye, na umalis sa meeting room, ay tumingin sa mga reporter na patuloy na sumisigaw ng baliw sa likod niya, at hindi niya maiwasang magpakita ng takot sa kanyang mga mata. Hindi maiwasan nina Vice Dean Manuel Zhao, Director Julio Feng at iba pa na matakot sa loob ng ilang sandali, na lihim na nagagalak sa kanilang mga puso na sa kabutihang palad ay nakagawa sila ng higit pang paghahanda sa umaga, kung hindi, maaari silang talagang ma-stalk sa conference room ngayon. Gayunpaman, nang maisip nila na ang mga paghahanda at puwersang panseguridad na ito na orihinal na ginawa para sa mga eksperto sa Wellington Hospital ay sa wakas ay gumanap ng isang papel sa katawan ni Brian Ye, sa pagtingin sa ekspresyon ni Brian Ye, hindi nila maiwasang maging komplikado. Talagang labis na nakakagulat sa mga tao ang Brian Ye na ito, at tila nagdadala ito ng ilang sorpresa sa kanila araw-araw. Dr. Brian, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng gayong malalim na kasanayan sa larangan ng neurosurgery. Sapat na ang iyong pagtatago. Sa pag-alis sa Beijing 3rd Hospital at pag-upo sa kotse patungo sa Zhuoxianlo, hindi maiwasan ni Director Julio Feng na tumingin kay Brian Ye. Hindi ba? Kung alam lang natin ito kanina, kailangan pa ba nating hanapin sina Professor Harlem Chen at ang dalawang bastardo? Tumingin din ang mga mata ni Vice Dean Manuel Zhao kay Brian Ye nang may kaunting sama ng loob. Nang maisip niya ang dalawang lalaki na sina Professor Harlem Chen at Dr. Margie Gao na nag-poach sa harap niya kanina, nakaramdam siya ng pagsabog ng galit. Dalawang pinuno, labis ninyong pinuri. Wala akong anumang malalim na kaalaman. Kung ikukumpara kina Professor Harlem Chen at Professor Gao, malayo sila sa likod. Sa pakikinig sa sinabi ni na Vice Dean Manuel Zhao at ang iba pa, hindi maiwasan ni Brian Ye na biglang ngumiti. Bagamat natanggap niya ang kataas-taasang papuri mula kina Dean Carlos at iba pa kanina, at naging pinakamalaking focus pa nga ng buong exchange meeting, pinabaliw nito ang mga reporter, ngunit hindi nabighani si Brian Ye sa mga papuring iyon. Matapos timbangin ang ilang kilo, napakalinaw sa kanyang puso. Hindi mo ba iniimbitahan sina Professor Harlem Chen at Dr. Margie Gao? Tiyak na hindi gagana ang merkado ngayon. Mayroon siyang ilang kasanayan at pananaliksik sa larangan ng neurosurgery. Mayroon din siyang malaking kumpiyansa sa kanyang talento at kakayahan sa pag-aaral. Tiyak na hindi problema na malampasan sina Professor Harlem Chen at iba pa sa hinaharap. Gayunpaman, kung ikukumpara kina Professor Harlem Chen at Dr. Margie Gao, mayroon pa ring ilang agwat. Ang agwat na ito ay batay sa akumulasyon at isang mas malalim na pag-unawa sa paksa. Sinagot nila ang tanong ni Dean Carlos kanina. Naramdaman ni Brian Ye na nakinabang siya ng kaunti habang nagsasalin sa kanila, at ang akumulasyon na ito ay hindi maihahambing kay Dr. Allison Zhao sa ngayon. Kung wala sina Professor Harlem Chen at Dr. Margie Gao dito ngayon, tiyak na walang paraan upang makipag-usap kay Huaxia. Hoy, ikaw? Dr. Brian? Ikaw? Maayos ang lahat? Labis lamang na mapagpakumbaba, hindi katulad ng isang binata. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Brian Ye, umiling si Vice Dean Manuel Zhao nang walang magawa. Umiling din si Director Julio Feng nang walang magawa. Sa mga araw na ito sila at si Brian Ye ay halos magkasama araw-araw, at mayroon silang ilang pag-unawa kay Brian Ye. Sa pangkalahatan, masasabing labis silang nasiyahan kay Brian Ye, ngunit kung hindi sila nasiyahan kay Brian Ye, hayaan silang magsalita ng isang bagay tungkol sa kanilang hindi kasiyahan kay Brian Ye. Kung gayon, dapat ay ang mapagpakumbabang pag-uugali ni Brian Ye. Labis talaga siyang mapagpakumbaba. Hindi siya mukhang isang binata, at walang talas at pagmamataas ng isang binata. Dr. Brian, ano ang tinalakay ninyo ni Dr. Wally kanina? Paano mo sinabi ito at nag-away kayo? Sa pag-iisip tungkol sa karakter ni Brian Ye, at sa pagkakita sa mapagpakumbaba at mapait na ngiti sa mukha ni Brian Ye, biglang naalala ni Director Julio Feng ang isang bagay at nagtanong ng may pag-usisa. Tumingin din ang iba kay Brian Ye nang may pag-usisa. Labis din silang nagtataka tungkol sa tanong na ito. Hindi pa nila nakikitang labis na nasa sabik o labis na nag-aigag si Brian Ye, na nagsasabi pa nga ng mga bagay tulad ng, maniwala ka man o hindi, bugbugin kita. Ito. Paumanhin, dalawang pinuno, talagang nahihiya ako kanina. Ako ay gaff. Sa katunayan, tinatalakay lamang namin ang problema ng maikli.
Hindi ko nakontrol ang aking mga emosyon. Lumitaw ang isang hitsura ng pagkakasala sa mukha ni Brian Ye. Sa paglingon sa sandaling ito, naramdaman din ni Brian Ye na talagang nagpadalos-dalos siya, at nabighani siya sa matanda tulad ni Brandon. Hindi niya kailangang mag-abala tungkol sa lalaking iyon kapag gumagawa ng gulo si Brandon nang hindi makatwiran. Nagtinginan sina Director Julio Feng, Vice Dean Manuel Zhao at ang iba pa, at lahat sila ay hindi nakapagsalita. Tinanong nila si Brian Ye, ngunit hindi nila gustong panagutin si Brian Ye. Nagtataka lamang sila. Hindi nila inaasahan na mag-sorry sa kanila ng seryoso si Brian Ye. Hindi na sila nag-abala na magtanong pa. Gayunpaman, kung ano ang tinatalakay nina Brian Ye at Huoc Xie kanina, mayroon silang video sa ibang pagkakataon, dapat nilang malaman ito, at ang pag-uugali ni Brian Ye ngayon, paano nila patuloy na magtatanong. Patuloy na magtanong kung talagang naisip ni Brian Ye na tatanungin nila siya para sa mga krimen. Muling nagliyab si Brian Ye. Ang apoy ay isang gulo. Bagamat sa pagtatapos ng talakayan, hindi nagawang kapanayaman ng mga reporter si Brian Ye, ni hindi nila nakuhanan ang sariling mga sagot ni Brian Ye sa kanilang mga tanong. Ngunit ang pagganap ni Brian Ye sa hapon ay sapat na para sa kanila upang magsulat ng mainit na mga artikulo ng sunod-sunod. Perpektong pagganap ginagamit ni Dr. Brian ang kanyang lakas upang sabihin sa lahat kung ano ang tunay na sabay-sabay na pagsasalin. Paulit-ulit na binaliktad ni Dr. Brian ang sitwasyon at tumugon sa mga panunukso at pagdududa ng mga eksperto sa Wellington Hospital ng may lakas. Nakipaglaro si Dr. Brian laban sa nangungunang eksperto sa mundo, si Dr. Wally, at nagpakita ng kamangha-manghang mga nagawa sa larangan ng neurosurgery. Pinuri siya ni Dean Carlos at nagpadala ng mga imbitasyon kay Brian Ye ng 3 beses. Lahat ng media ay baliw na nag-uulat ng sitwasyon sa exchange seminar na naganap sa conference room ng Beijing 3rd Hospital, at baliw na nagsusulat tungkol sa pagganap ni Brian Ye sa seminar. Mga sandali, Weibo. Halos lahat ng tao ay makakakita ng ulat tungkol kay Brian Ye sa loob ng saklaw ng paningin. Nakapagtipon na siya ng napakataas na kasikatan sa mga araw na ito, at ang kanyang kasikatan ay umabot muli sa isang bagong mataas. Parami ng parami ang mga taong nagsimulang malaman ang tungkol kay Brian Ye at naging mga tagahanga. Ang ilang mga tao na orihinal na nag-iisip na si Brian Ye ay isang tagasalin lamang ay gumagamit lamang ng reputasyon ng Oxford University upang mag-hype sa kanilang sarili. Ang mga may pagkiling kay Brian Ye, matapos panoorin ang pagganap ni Brian Ye sa talakayan at exchange meeting, ay lahat ay nanahimik. Hindi na sila gumawa ng mga pag-atake at pagtatanong kay Brian Ye sa internet. Alam nilang lahat na sa lakas na ipinakita ni Brian Ye, hindi na kailangan ang aura ng Oxford. Ngayon na inihayag niya ang pangalan ng Oxford, talagang nagdaragdag siya ng karangalan sa kanyang ina, Oxford University. At tulad ng ganitong uri ng lakas, hindi na kailangan ng anumang hype para makakuha ng anuman, pera man o iba pang bagay, hanggat gusto niya ito, tiyak na makukuha niya ito. Dahil bukod pa sa kanyang lakas, napakabata pa rin niya at mayroon siyang sapat na oras. Bilang karagdagan sa kasikatan sa mga ordinaryong netizen, na tumaas sa isang mataas na punto, habang ang video at mga kaugnay na materyales ni Brian Ye sa talakayan at exchange meeting ay naipost sa internet, ang pangalan ni Brian Ye ay nasa mga akademikong lupon ng China. Nagdulot din ng malaking sensasyon. Bagamat talagang sikat si Brian Ye sa simula, marami pa ring tao na hindi nagbibigay pansin kay Brian Ye sa tunay na akademiko at medikal na mga lupon. Hindi mahalaga kung ang magandang resume ni Brian Ye mula sa Oxford University ay nagtapos sa Oxford University, o kung ano siya. Kung ito man ay ang tunay na London accent at ang wikang Ingles, o ang malalim na background ng kasaysayan na ipinakita sa proseso ng pagdadala sa mga eksperto mula sa Wellington Hospital upang bisitahin ang Yanqing City, mabuting tandaan ng mabuti. Hindi ang mga ito. Nagmamalasakit ang mga eksperto. Kahit na nagsasalita si Brian Ye para sa mga doktor ng Huoc Xie Nation, ang impresyon ng lahat kay Brian Ye ay ang binata na ito ay mahusay, at walang maraming eksperto na sineseryoso si Brian Ye. Dahil sa kanila, ulap lamang ang lahat ng ito, at ang propesyonal na kakayahan lamang ang pinapahalagahan at pinahahalagahan nila. Hindi lamang ang mga eksperto, ngunit maging ang maraming doktor, nakikita rin nila ang tunay na lakas ng medikal sa kanilang mga puso. At ang ipinakita ni Brian Ye sa meeting ng talakayan ay ang propesyonal na lakas na pinahahalagahan nila, at nagpakita rin siya ng gayong nakasisilaw na pagganap. Tinamaan silang lahat ng sabay-sabay. Ito ay isang napakatalentong henyo. Umaasa ako na hindi siya magiging mayabang, magtrabaho ng matatag, at mag-aral ng tuloy-tuloy. Umaasa ako na sa aking buhay, makikita ko ang kapanganakan ng isang Nobel Prize sa medisina para sa ating bansa. Talagang pag-aari sa ating bansa. Nang
Isang kilalang domestic scholar ang naglathala ng isang talata sa Weibo. Mabilis na natuklasan at ikinalat ang tekstong ito, na nagpagulat sa hindi mabilang na mga tao, lalo na sa mga nasa akademikong lupon, mga eksperto sa medisina, at ang Nobel Prize sa medisina. Napakataas ng evaluasyon ng eksperto na ito kay Brian Ye. Iniisip niya na may pag-asa si Brian Ye na manalo ng Nobel Prize. Sa ilang pag-uusisa, binuksan din nila ang ulat tungkol kay Brian Ye, at binuksan ang video ng talakayan ni Brian Ye kay Dr. Bell sa exchange discussion meeting sa matinding debate. Hindi inaasahan na nag-produce ang bansa ng huaksiya ng gayong makapangyarihang henyo. Ito ay isang tunay na henyo. Kailangan ng ating huaksiya nation ang gayong henyo, at umaasa ako na makakasulong siya ng walang kayabangan o pagmamadali. Pagkatapos panoorin ang mga video na iyon at panoorin ang pagganap ni Brian Ye, huminga ng malalim ang mga eksperto na ito, at pagkatapos ay isa-isa na ipinaskil ang kanilang sariling mga buntong hininga sa kanilang Weibo, Moments of Friends, at iba pa. Sa ganitong paraan, parami ng parami ang mga eksperto na nakapansin kay Brian Ye, at parami ng parami ang mga eksperto na nagpahayag ng kanilang mataas na papuri at mga inaasahan kay Brian Ye. Bilang karagdagan sa mga eksperto sa larangan ng medisina, nang ipakita ni Brian Ye ang kanyang kahusayan sa Ingles sa unang araw, binigyang pansin na niya ang ilang mga eksperto kay Brian Ye sa industriya ng pagsasalin. Matapos ang palitangan ng pagganap sa meeting ng talakayan, ito ay naging isang sensasyon. Isa-isa, ipinahayag nila ang kanilang mga sorpresa sa antas ng pagsasalin ni Brian Ye. Sa kabutihang palad, hindi gumagawa ng mga pagsasalin si Dr. Brian. Kung hindi, lahat kami ng mga tagasalin ay walang makakain. Oh my God, ito ang tunay na sabay-sabay na pagsasalin. Ito ay isang perpektong textbook-like na pagganap. Gusto kong panoorin ng maingat ng bawat estudyante ko ang video na ito. Hindi sapat ang isang beses, hindi bababa sa 10 beses. Ang mga eksperto na ito na nakikibahagi sa pagsasali ng Ingles o pagtuturo at pananaliksik sa Ingles, dahil ang mga ito ay ang kanilang mga major, at kahit na nakikibahagi sa gawaing ito mismo, mas alam nila kung ano ang ibig sabihin ng antas ng pagsasalin ni Brian Ye. Kahit na ito ay isang tagasalin sa antas ng bansa, ang antas ay hindi hihigit pa doon. Alam din nila ng mas malinaw kung gaano kahirap isalin sa antas ni Brian Ye. Sa mga tuntunin ng kahusayan sa Ingles, marami sa kanila ang may kumpiyansa na hindi sila magiging mas masahol kaysa kay Brian Ye, ngunit kakaunti sa kanila ang may kumpiyansa na makakamit nila ang gayong perpektong pagsasalin bilang si Brian Ye. Hindi lamang ito sinusukat sa pamamagitan ng antas ng Ingles, ngunit nangangailangan din ng maraming komprehensibong katangian, kabilang ang propesyonal na kaalaman, kaalaman sa psikolohiya, kaalaman sa lingguistika, at napakabilis na bilis ng pagtugon. Tanging ang malalim na pag-unawa sa major, kasama ang ugali ng organisasyon ng wika, mga gawi sa pagpapahayag at gramatika sa Ingles at huaksiya, at isang tiyak na antas ng kaalaman sa psikolohiya, ay maaaring pumasa sa ilang mga ekspresyon ng tao, mga mata, sa ilalim ng premise ng pag-unawa sa mga saloobin ng ibang tao ng maaga, at pakikipagtulungan sa isang napakabilis na pagtugon sa utak, posible na isalin ng lubos na nagkakaisa, perpekto at walang putol. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang tunay na high-level na sabay-sabay na pagsasalin. Ang edukasyon sa Ingles ay nagiging mas at parami pang sikat. Maraming tao na may mataas na kahusayan sa Ingles at maraming tao na may mahuhusay na kasanayan sa pagsasalin. Gayunpaman, ang high-level na sabay-sabay na pagsasalin ay palaging napakabihirang. Ang isa pang bagay na nakakagulat sa mga tagasalin at mga eksperto sa lingguistika ng Ingles ay ang kakilakilabot na konsentrasyon na ipinakita ni Brian Ye sa panahon ng proseso ng pagsasalin. Ang sabay-sabay na pagsasalin ay isang napakalaking gawaing nakakaubos ng enerhiya. Karaniwan, hindi bababa sa 2 hanggang 3 tagasalin ang nagtutulungan sa gayong exchange meeting upang makayanan ito, ngunit si Brian Ye ay palaging nagtatrabaho ng mag-isa. Matapos isalin ng Huaxiya Nation dito at Wellington, ang dalawang partido ay nagsasalin pabalik-balik ng walang anumang paghinto, at perpektong tinutulungan nila ang dalawang panig na makamit ang walang patid at walang putol na komunikasyon. Tinatansya nila na mula sa simula ng exchange meeting hanggang sa sagutin ni Brian Ye ang mga tanong sa kanyang sarili, may humigit kumulang 2 oras sa pagitan. Tinutulungan sila ni Brian Ye na magsalin, at mayroong isang CP sa gitna na mas balisa at mabangis, na nagsasalita ng mabilis. Mas mabilis na proseso ng talakayan. Sa buong proseso, hindi nagambala si Brian Ye, at walang mga intermission o pagkakamali. Nangangahulugan ito na pinanatili ni Brian Ye ang isang napakataas na antas ng konsentrasyon sa loob ng 2 oras na ito. Talagang kakilakilabot ito.
Kailangan nilang aminin na si Brian Ye ay talagang isang henyo. Hindi lamang isang henyo ng medisina, kundi pati na rin isang henyo ng pagsasalin. Ang mga eksperto sa medisina na ito, pati na rin ang mga eksperto sa wikang banyaga, at ang pagkamangha at mga komento ng mga tagasalin kay Brian Ye ay higit na nakatulong sa kasikatan ni Brian Ye. Tinatansya ng maraming tao na ang mga tagahanga ni Brian Ye ay tumaas ng hindi bababa sa ilang milyon sa magdamag. Nakakalungkot lamang na si Brian Ye, isang batang henyo, ay hindi mukhang isang binata sa bagong panahon. Hindi pa niya binubuksan ang Weibo, ni hindi pa siya nagbubukas ng anumang mga blog o pampublikong account, kaya walang paraan upang tunay na magkaroon ng isa. Ginagamit ang mga istatistika upang sukatin kung gaano karaming mga tagahanga si Brian Ye. Nagtatago ng labis ang apelyido na Ye. Sapat na, isa siyang nagpaplano, masama at kasuklam-suklam na kontrabida. Malinaw na pinag-aralan ko ang larangan ng neurosurgery, at pinag-aralan ko ito ng malalim, at sinabi pa nga sa labas na hindi pa ako nag-aral ng neurosurgery dati. Ay-hype ang iyong sarili bilang isang henyo. Ang kinasusuklaman ay kailangang ipakita ang kasuklam-suklam at walang kahihiyang kontrabida na ito. Ang mga ignorante na idiot na ito sa internet, isa-isa, ay nalinlang ng iba, ngunit hindi pa rin nila alam na narito pa rin sila upang tulungan ang iba na bilangin ang kanilang pera, at sumisigaw at sumasamba pa rin sila sa kanila. Tiningnan ni Dr. Hayden Cheng ang mga komento sa internet na pinupuri si Brian Ye at humahanga kay Brian Ye, sa pagtingin sa data na mabilis na tumataas, namumula ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng kakayahan. At isang mapanirang hitsura. Matapos makita ang kamangha-manghang lakas ni Brian Ye sa talakayan at exchange meeting sa unang araw ng hapon, ang academic exchange meeting sa pagitan ng Wellington Hospital at Beijing 3rd Hospital ay nakakuha ng parami na atensyon. Hindi lamang maraming domestic neurosurgery doctor ang nanunood sa kaganapang ito, na maituturing na isang Chinese academic event, ngunit marami ring mga profesional sa industriya ng pagsasalin at lingguistika ng Ingles ang nagsimulang magbigay pansin sa kaganapang ito. Siyempre, mayroong hindi mabilang na mga tagahanga ni Brian Ye, luma at bago, pati na rin ang maraming bago at lumang mga tao sa media. Inaasahan ng lahat kung ano ang gagawin ni Brian Ye sa susunod na exchange meeting. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang susunod na exchange meeting, nabigo ang lahat na matuklasan na hindi nagpatuloy si Brian Ye na sumikat sa susunod na academic exchange meeting gaya ng inaasahan ng lahat. Sa susunod na exchange meeting, bukod sa time na paggawa ng isang mahusay na pagsasalin, hindi na muling nagpahayag ng anumang mga boses si Brian Ye. Kahit na direktang nagtanong kay Brian Ye ang mga eksperto sa Wellington Hospital, ibinalik sila ni Brian Ye. Ilang eksperto mula sa Beijing 3rd Hospital, tulad nina Professor Harlem Chen, Dr. Margie Gao, at Dr. Allison Zhao, ang sasagot sa kanila. Kung nagtanong sila sa kanya ng mga personal na tanong tungkol kay Brian Ye sa pamamagitan ng pangalan, mataktikang tatanggi si Brian Ye. Kahit na sa unang araw ng talakayan at exchange meeting, nagkaroon siya ng mainit na argumento sa kanya. Sa huli, si Brandon, na halos direktang nag-away, ay direktang nag-provoke sa kanya sa exchange meeting. Ngumiti lamang si Brian Ye, mataktikang tumanggi, at hindi siya pinansin. Ang mga plano ng mga reporter na kupanayaman si Brian Ye ay walang saysay. Matapos ang bawat exchange meeting, direktang umalis sa eksena si Brian Ye, na hindi nagbigay ng pagkakataon sa mga reporter. Tungkol naman sa pagkatapos umalis sa field. Alam ng lahat sa mundo na hindi na muling lalabas si Brian Ye pagkatapos pumasok sa hotel. Gustong makapasok ng mga reporter sa kilala at mahigpit na 5-star restaurant na tinutuluyan nila at tanungin si Brian Ye. Ang numero ng silid ng panayam ni Show kay Brian Ye ay halos kapareho ng pagpasok ng palihim sa National Defense Building upang kapanayaman ang Ministro ng Depensa. Matapos ang 2 araw na exchange meeting, maliban sa mga nasa industriya ng pagsasalin, na lalong nagulat sa kakayahan ng sabay-sabay na pagsasalin ni Brian Ye, ang iba pang mga eksperto ay unti-unting nabigo. Nakita nilang lahat na determinado si Brian Ye at hindi na naghanda na magpakita ng anuman. Tungkol sa pagganap ni Brian Ye, bagamat nagdulot ito ng ilang kritisismo sa internet, naniniwala siya na ang pagganap ni Brian Ye sa academic discussion at exchange meeting sa unang araw ay isang pagkakataon lamang at isang aksidente. Sa katunayan, hindi masyadong mahusay ang antas ni Brian Ye. Ito ay dahil alam niya ng mabuti ang kanyang sarili kaya pinananatili niyang napakababa ang susi sa likod. Ngunit ang boses na ito ay mabilis na binaliwala ng ilang eksperto ng may paghamak, at ang ilang mga eksperto ay direktang nagpahayag ng malaking paghamak sa mga kritiko na ito, na pinapuna ang mga taong ito ng direkta sa pagiging hanggal, at ang ilan ay direktang nagbabala sa kanila na hindi nila naiintindihan.
Huwag maging bulag na bibi doon, nakakahiya. Hindi nabanggitin ang mga akademikong nagawa na ipinakita ni Brian Ye sa exchange meeting sa unang araw. Hindi ito sa anumang paraan aksidente. Kahit na sa susunod na ilang araw, ang low-key na proseso ng pagsasalin ni Brian Ye, ang akademikong ipinakita ni Brian Ye. Ang literacy ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Karamihan sa mga eksperto ay nabigo, ngunit nabigo si Brian Ye na magpakita ng higit pang mga akademikong talento at mga nagawa sa susunod na exchange meeting, at hindi nagpatuloy na magpaliwanag sa teoryang iniharap sa unang araw. Kabilang ang mga eksperto sa Wellington Hospital, lalo na si Brandon na nabigo. Sa nakalipas na 2 araw, halos lahat ng mga taong ito ay puno ng mga ideya na iniharap ni Brian Ye. Hindi naramdaman ng mga taong ito ang anuman sa hapon, ngunit pagkatapos na makauwi, habang mas pinag-iisipan nila ito, mas naramdaman nila ang teorya ni Brian Ye. Hindi ito simple, habang mas pinag-iisipan mo ito, mas nararamdaman mo na mayroon kang isang bagay na dapat gawin. Lalo na ang mga taong interesado sa tanong ni Dr. Wally ay nararamdaman ang halaga ng teoryang ito, at lahat sila ay nakakaramdam ng pangangati. Inaasahan nilang lahat na ipapaliwanag ni Brian Ye ang teoryang iniharap niya ng mas detalyado. Ngunit hindi tumugon si Brian Ye, at hindi nila ito maiwasan, at hindi nila maitali si Brian Ye upang pilitin siyang magsalita. Matapos ang paulit-ulit na pagpre-provoke, lahat ng mga tao sa Wellington Hospital, maliban kay Brandon, ay sumuko. Sumuko rin ang mga reporter, at wala ng pag-asa kay Brian Ye. Dahil labis silang nagbigay pansin kay Brian Ye, ang mga reporter mula sa media, ang mga tao mula sa North Suburb Hospital, ang mga eksperto sa neurosurgery, at maging ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital ay tila nakalimutan na dumating sila sa North. Ang orihinal na layunin ng 3rd Suburb Hospital ay kalimutan ang pag-iral ni Dr. Allison Zhao, ang magandang direktor na dapat nakatanggap ng higit na atensyon, at kalimutan na ang dahilan kung bakit bumisita ang Wellington Hospital sa 3rd Suburb Hospital ay pangunahin dahil sa papel ni Dr. Allison Zhao. Bakit hindi pa ito binanggit ng Wellington Hospital? Talaga bang pinili nilang bisitahin ang kanilang Beijing 3rd Hospital sa isang kapritsyo at pagkatapos ay nagpasya na bumisita? Malinaw na imposible ito. Malinaw na hindi ang uri ng tao ang matanda na si Dean Carlos na madaling gumawa ng mga pabigla-biglang desisyon. Kahit na talagang pabigla-bigla siya at nagpas siyang bumisita sa China, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang maliit na ospital ng Beijing 3rd Hospital ay hindi posible. Ipasok ang saklaw ng mga pagpipilian ni Dean Carlos. Kaya bakit hindi binanggit ni Dean Carlos ang thesis ni Dr. Allison Zhao? Tila hindi man lang nagtanong kay Dr. Allison Zhao. Talagang hindi ito normal. Nakalimutan ng lahat, ngunit hindi nakalimutan ni Brian Ye. Hindi lamang niya nakalimutan, ngunit ang kanyang puso ay lalong hindi mapakali. Habang mas hindi nagtatanong ang mga eksperto sa Wellington Hospital, mas hindi siya mapakali. Bukas ang huling araw ng pagbisita at palitan. Magtatanong kaya sila? Kung magtatanong sila, paano sila magtatanong? Nakaupo nang nakakross ang mga binti sa kama, nakaramdam si Brian Ye ng isang bihirang pakiramdam ng pagkabahala at pagmamadali sa kanyang puso. Bahagya niyang naramdaman na ang exchange meeting bukas ay maaaring hindi madaling harapin, ngunit sinubukan niyang makuha mula sa Wellington Hospital sa nakalipas na 2 araw. Nakakuha ang mga eksperto na iyon ng higit pang impormasyon mula sa kanilang mga bibig, at hindi sila nagtagumpay. Tila hindi alam ng mga eksperto na iyon kung bakit pinili ni Dean Carlos ang North Suburb Hospital. Hindi ko man lang alam kung ano ang mga plano at iniisip ng pinuno ng Dean Carlos Hospital para sa biyahe na ito sa China at sa North Suburb Hospital. Kung walang sapat na impormasyon at kondisyon, pinigil niya ang kanyang utak at hindi siya makaisip ng masyadong maraming bagay. Sa huli, wala siyang pagpipilian kundi sumuko sa walang kahulugang mga hula gaya ng dati. Depende sa sitwasyon bukas, anuman ang kanilang plano, tingnan lamang ang trick. Pagkatapos ng mahabang panahon, bumaantong hininga si Brian Ye nang walang magawa at nagsimulang magtrabaho ng husto upang ipasok ang kanyang sarili sa isang estado ng paglilinang. Mr. Morgan, may update ba sa bagay na pinapaimbestigahan ko sa iyo? Sa kabilang silid ng hotel na hindi masyadong malayo kay Brian Ye, sa silid ni Mr. Morgan, nakatayo ng may paggalang si Mr. Morgan sa silid, na maingat na nakaharap sa satellite encrypted phone sa kanyang kamay. Mahal na Gregor, wala pa. Sa pakikinig sa boses sa telepono, si Mr. Morgan ay magalang at taos-puso. Kahit na nasa likod ng telepono, ang hitsura sa kanyang mukha ay hindi nang ahas na maging walang paggalang o nakaka-relax. Marami kaming sinuri sa China dito sa nakalipas na 2 araw.
Gayunpaman, hindi pa natagpuan na si Dr. Brian ay may anumang karanasan sa gawaing may kaugnayan sa neurosurgery sa China, at hindi pa siya nagkaroon ng labis na pakikipag-ugnayan sa neurosurgery. Kapag nagsasalita, ang mga mata ni Mr. Morgan ay nagpakita ng isang hitsura ng pagkalito. Mayroon bang talagang gayong henyo sa mundong ito? Maaari mo bang sabihin ang mga groundbreaking na teorya at konsepto sa araw na iyon kung hindi ka pa nakagawa ng mga kaugnay na operasyon at nagtrabaho sa larangan ng neurosurgery? Ang teoryang iyon, bagamat hindi pa niya ganap na natutukoy ang halaga nito, ay talagang hindi simple. Nahanap mo na ba ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya? Tumahimik ang mikropono sa loob ng ilang panahon. Nahanap ko ito, ngunit dahil matagal na ang nakalipas, ang ilang mga tagaloob ay hindi matagpuan. Nakahanap lamang ako ng isang magaspang na ideya. Sinasabing si Dr. Brian ay isang ulila. Noong siya ay mga 8 o 9 na taong gulang, kinuha siya mula sa isang ampunan ng isang Chinese na nasa ibang bansa. Umalis, dapat ay nakatira ako sa UK pagkatapos at bumalik lamang sa China ngayong taon. Mabilis na sinabi ni Mr. Morgan. Mga Chino sa ibang bansa, nagtanong ka na ba tungkol sa mga Chino sa ibang bansa? Naging medyo nagmamadali ang boses ni Gregor. Nagtanong ako dahil lamang sa masyadong mahaba ang oras, at ang dekano ng ampunan na pinangasiwaan namin ay pumanaw na. Nakahanap lamang kami ng isang miyembro ng kawani mula sa taong iyon. Medyo malabo ang memorya ng miyembro ng kawani, ngunit ang edad lamang ng ibang tao. Ito ay napakalaki, kulubot, at napakagandang loob. Umiling si Mr. Morgan. Nang siya ay nagsasalita, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang hitsura ng pagdududa muli. Hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit labis na nag-aalala si Mr. Gregor tungkol sa mga bagay na napakatagal na, at sinadya siyang gumastos ng labis na pagsisikap upang imbestigahan ang mga bagay na iyon. Hindi ba ang kanilang layunin ay suriin ang pagkakakilanlan ni Dr. Y? Ang pagsisiyasat sa mga pangmatagalang kaganapan na ito ay tila hindi nakakatulong sa bagay na ito. Ngunit ang mga pagdududa ay naging mga pagdududa, at hindi siya nang ahas na magtanong. Bukas, mag-isip ng isang paraan upang magtanong ng isang maliit na clue mula kay Dr. Allison Zhao. Matapos tumahimik muli ang mikropono sa loob ng ilang panahon, muling dumating ang boses ni Gregor, at mayroong isang solemne na boses sa boses. Oo, gagawin ko ang aking makakaya. Lumilit ang ekspresyon ni Mr. Morgan, at mabilis siyang tumugon ng may paggalang. Aayusin ko na susubukan ni Nadine Carlos at nila ang kanilang makakaya upang makipagtulungan sa iyo. Matapos sabihin ang huling pangungusap, naputol ang tawag. At sa pakikinig sa mga salita mula sa mikropono, hindi maiwasan ni Mr. Morgan na muling matigilan. Hindi niya inaasahan na si Dean Carlos at ang iba pa ay mga tao rin ni Mr. Gregor. Hindi maiwasan ang palad ng kanyang kamay na bahagyang pawisan. Sa kabutihang palad, sa mga araw na ito, ang kanyang pagganap sa China ay hindi masama, maliban sa paminsan-minsang pagtawag ng ilang mga sisiw mula sa China upang magkaroon ng isang pagkahilig sa gabi, hindi siya gumawa ng anumang labis na pagkilos, at higit pa para sa mga utos ni Mr. Gregor. Kumpletuhin ito sa lahat ng kanyang lakas, at huwag manggahas na magpabiye sa kahit na kaunti, kung hindi, natatakot ako na hindi man niya alam kung paano mamatay. Dean Carlos, bakit mo ako pinaponte? Sa silid ni Dean Carlos, tiningnan ni Dr. Wally si Dean Carlos, na nakaupo sa tapat ng coffee table, na may hitsura ng kawalan ng pasensya sa kanyang mukha. Sa nakalipas na ilang araw, iniisip niya ang teoryang iminungkahi ni Brian Ye, iniisip ang tungkol sa pagiging posible ng kanyang teorya, iniisip ang tungkol sa mga problema dito, at posibleng mga solusyon. Sa madaling salita, napakarami niyang tanong sa kanyang isipan. Matapos pag-isipan ito, orihinal niyang gustong tanungin si Brian Ye at pilitin si Brian Ye na sabihin sa kanya ng mas konkreto, ngunit sino ang nakakaalam na hindi na lamang siya pinansin ni Brian Ye ngayon. Kahit na ang paraan na ginamit niya upang maging napaka-epektibo para kay Brian Ye, upang pasiglahin si Brian Ye sa pamamagitan ng paghamak sa bansa at sa bansa ng Huaxia Nation, ay walang epekto. Sinubukan din niyang pumunta sa silid ni Brian Ye at guluhin si Brian Ye, ngunit sa sandaling makita siya ni Brian Ye, pinalabas siya nito nang hindi siya binibigyan ng anumang pagkakataon. Sa makatuwid, habang sinusumpa si Brian Ye sa kanyang puso, maaari lamang niyang pag-isipan ang isang problema pagkatapos ng isa pa ng nakapag-iisa. Upang mag-isip at lutisin ang mga problemang ito, wala man lang siyang interes sa magagandang babae ng China. Nang tawagan siya ni Dean Carlos, iniisip niya ang tungkol sa isang pangunahing issue, at ang kanyang ugali ay natural na hindi masyadong mahusay. Matanda, umupo ka at uminom ng isang tasa ng tsaa, huwag kang magalit. Pamilyar si Dean Carlos sa ugali ni Dr. Wally, at hindi niya ito pinansin.
Bahagya siyang ngumiti at itinuro ang harap na habol at sinabi, ito ang nangungunang tsaa sa China. Hindi ako interesado sa bagay na ito, Dean Carlos, sabihin mo lang kung mayroon kang anumang bagay. Babalik ako kung walang gagawin. Mayroon pa akong mahahalagang tanong na dapat pag-isipan. Sinulyapan ni Dr. Wally ang teapot na nagpapalabas ng isang mahinang bango, at mayroong isang hitsura ng pagkasuklam sa kanyang mga mata. Mas gusto pa rin niya ang kanyang kape kaysa sa tsaa na ito. Kinabukasan, alas 9 ng umaga. Ang huling academic discussion at exchange meeting sa pagitan ng Wellington Hospital at ng North Suburb Hospital ay ginanap sa conference room ng North Suburb Hospital. Dahil sa low-key na pagganap ni Brian Ye sa unang 2 araw, kung ito man ay ang media o ang mga eksperto, ang sigasig para sa huling meeting na ito ay naging mas kaunti, at ang atensyon ay hindi naging mataas. Ngunit ang nakaka-interes ay na ang medical na media at mga eksperto ay nagbigay ng mas kaunting pansin sa exchange meeting na ito, habang ang translation media at mga eksperto ay nagbigay ng higit na pansin dito. Sa mga araw na ito, binibigyan nila ng mas kaunting pansin ang exchange meeting. Huminto upang mapabuti. Sabi mo, sa huling araw, magkakaroon kaya ng kamangha-manghang pagganap si Dr. Brian. Sa tingin ko ay hindi na dapat. Tila iniisip ni Dr. Brian na labis na siyang binibigyang pansin ng lahat. Sinadya niyang pinananatili ang isang low profile. Kahit na sa mga nakaraang talumpati, labis siyang inanyayahan na magsalita sa entablado at hindi siya pupunta. Sa tingin ko rin. Hoy, sayang naman, gusto pa rin naming makita si Dr. Brian na ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan. Matapos hindi nagsalita si Dr. Brian sa loob ng 2 araw na ito, malinaw na walang kontra-atake sa aming panig sa China. Sa gitna ng ilang nakalulungkot na talakayan sa isang grupo ng mga reporter, opisyal na nagsimula ang exchange meeting. Magandang umaga sa lahat, ngayon gusto kong magtanong kay Dr. Allison. Sa totoo lang, ang unang pagkakataon na narinig ko ang pangalan ng iyong ospital ay mula sa isang papel na inilathala ni Dr. Allison Zhao ng iyong ospital sa Lancet Journal. Sa tingin ko ang papel ni Dr. Allison ay napakagaling, at ang plano sa operasyon ay napaka-orihinal. Sa makatuwid, gusto kong magtanong kay Dr. Allison Zhao ng ilang tanong tungkol sa ilan sa papel na ito. Habang pinapanood ng lahat, unang tumayo si Dean Carlos at gumawa ng tunog. Iyan ang problema dito. Lumilit ang isipan ni Brian Ye, at tiningnan niya si Dr. Allison nang hindi namamalayan, upang lamang matuklasan na ang tingin ni Dr. Allison ay tumitingin din sa kanya nang hindi namamalayan. Gayunpaman, humipo lamang ang tingin ni Dr. Allison sa kanyang tingin at pagkatapos ay umiwas. Ang kay Dr. Allison. Ang ekspresyon ay mukhang napakatahimik, at hindi nakita ni Brian Ye ang anumang abnormal mula sa mukha ni Dr. Allison. Sa paghahanap ng ibang mga tao sa conference room, hindi ko naramdaman ang kahit na katiting na sorpresa na magtataas si Dean Carlos ng gayong tanong. Pagkatapos ng lahat, napagpasyahan na ng lahat sa kanilang mga puso na bibisita ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital sa China at bibisitahin ang Beijing 3. Ang dahilan para sa akademya ay dahil sa papel ni Dr. Allison Zhao. Sa makatuwid, normal para sa kanila na magtanong tungkol sa papel, ngunit medyo nagulat sila na hindi itinanong ni Dean Carlos ang tanong na ito hanggang sa huling araw. Karangalan ko na makinig sa mga pagwawasto ni Dean Carlos. Tiningnan ni Dr. Allison Zhao si Dean Carlos ng kalmado. Hindi, perpekto ang papel. Walang karapat-dapat na pagwawasto. Hindi bababasa, wala akong nakikitang anumang mga pagwawasto. Umiling si Dean Carlos, ang gusto kong itanong ay tungkol sa kaso ng operasyon na inilarawan sa papel. Ayon sa iyong impormasyon, matagumpay mong nakumpleto ang operasyon sa kasong ito. Ano ang kasalukuyang sitwasyon ng operasyon ng pasyente? Kapag nagsasalita tungkol sa sitwasyon ng pasyente, ang mukha ni Dr. Allison Zhao ay bihirang nagpakita ng mahinang ngiti, bagamat ito ay napakahina at hindi halata, ngunit dahil ang mga mata ng lahat ay nagbibigay pansin sa kanya, malinaw pa ring naramdaman ng lahat. Ngiti ng ngiti. Lumilitaw na ang diyosa ng iceberg na ito ay maaaring tumawa rin. At lumalabas na mas maganda ang ngiti ng diyosa ng iceberg. Nang makita ng maraming reporter ang ngiti ni Dr. Allison Zhao, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi maiwasang matigilan. Kahit na ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital at ilang mga tao mula sa Huaxia Nation ay natigilan. Mahusay, taos puso kong hiling na ang maswerteng lalaking iyon ay mabuhay hanggang 100 taong gulang. Sa sandaling makita niya ang ngiti ni Dr. Allison Zhao, ang ekspresyon ni Dean Carlos ay natigilan din, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi siya isa sa mga kabataang iyon. Sa loob lamang ng isang instant, nakabawi siya at nagpatuloy na ngumiti. Salamat din Carlos sa iyong pagpapala, naniniwala ako na gagawin niya.
Bumalik sa pagiging kalmado ang mukha ni Dr. Allison Zhao, magalang at magalang. Ito ay talagang isang mahusay na himalang operasyon. Ang mukha ni Dean Carlos ay nagpakita ng isang taos-pusong papuri, at pagkatapos ay nagpatuloy siyang nagtanong kay Dr. Allison Zhao, "Mahal na Dr. Allison, mangyaring pahintulutan mo akong magbigay ng aking paggalang sa iyo. Nakumpleto mo at ng iyong kasosyo ang isang kapistahan. Ang operasyon na tinawag na isang himala. Isang monumental na monumento ang itinayo sa kalsada sa hinaharap sa aming larangan ng neurosurgery." Sa gayon, direktang tumayo si Dean Carlos at yumuko kay Dr. Allison Zhao. Sa meeting room, hindi maiwasang matigilan ang lahat. Walang sino man ang nag-isip na magbibigay si Dean Carlos ng gayong mataas na evaluasyon sa operasyon ni Dr. Allison Zhao. Hindi nabanggitin na labis na pinuri ni Dean Carlos ang operasyon, na iniisip na ito ay isang monumento sa kalsada sa hinaharap sa larangan ng neurosurgery. Ito ay katumbas ng pagkilala na ang antas ng kahirapan ng operasyon ay ang pinakamataas sa larangan ng neurosurgery sa mundo ngayon. Salamat sa papuri ni Dean Carlos, ngunit si Dr. Allison ay napakatalento at mababaw, at ang kanyang karanasan at akumulasyon ng kaalaman ay hindi sapat na malalim, at hindi niya kayang bayaran ang mataas na papuri ni Dean Carlos. Hindi inaasahan ni Dr. Allison Zhao na magbibigay si Dean Carlos ng gayong mataas na evaluasyon. Pagkatapos ng isang bahagyang natigilan na ekspresyon, mabilis siyang tumayo at nagbigay kay Dean Carlos ng isang pagpupugay. Nang siya ay nagsasalita, wala siyang bahagyang pakiramdam ng kagalakan na pinuri ni Dean Carlos, ang nangungunang eksperto sa neurosurgery sa mundo, ngunit biglang bumigat ang kanyang puso. Lumapit si Charles para iangat siya, o mahigpit na pagsasalita, ang operasyon na ginawa niya at ni Brian Ye sa gayong mataas na posisyon. Hindi niya iniisip na si Charles ay talagang isang dalisay na pagpapahayag ng paggalang sa operasyon. Naging seryoso rin ang mood ni Brian Ye. Ang naiisip ni Dr. Allison Zhao, natural na maiisip din niya ito. At mas tiyak siya kaysa kay Dr. Allison Zhao, ang itatanong ni Charles sa susunod ay tiyak na tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang punong siruhano. Nang magsalita si Charles kanina, bahagya niyang naramdaman na masama sa kanyang puso, ngunit naramdaman niya na walang paraan at kahulugan, at hindi niya mapipigilan si Charles na magsalita. Talaga bang labis na nagtataka si Charles tungkol sa operasyong ito? Ngumiti ng mapait si Brian Ye sa kanyang puso. Hindi niya talaga inaasahan na handang magbayad si Charles ng gayong malaking halaga ng pera upang magtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang Dr. Y. Alam mo, kapag ikaw ay nasa papel ni Charles, hindi ka maaaring magsalita ng walang katotohanan. Hindi tulad ng sikat na malaking bibig ni Dr. Wally, karaniwang kumakatawan si Charles sa Neurosurgery Department ng Wellington Hospital, at maging ang British Neurosurgery na kinakatawan ng Wellington Hospital. Ang buong pamilya ng mga tao sa larangan. Sa makatuwid, palagi siyang naging napakaingat sa kanyang mga salita. Nang sabihin niya ang sinabi niya kanina, ang kanyang impluwensya ay napakahalaga. Ito ay katumbas ng katotohanan na kinilala ng mga eksperto sa larangan ng neurosurgery na kumakatawan sa buong British Department ang lakas ni Dr. Allison Zhao. Talagang binigyan si Dr. Allison Zhao ng pagkakataon at itinulak si Dr. Allison Zhao sa listahan ng mga world-class na eksperto sa neurosurgery. Mula ngayon, ang impluwensya ni Dr. Allison Zhao sa mundo ay aabot sa isang bagong antas. Sino man na gustong tanggihan ang lakas at mga nagawa ni Dr. Allison Zhao ay kailangang isaalang-alang ang mga ideya ng mga eksperto sa British Neurosurgery na kinakatawan ni Charles, dahil iyon ay katumbas ng pagtanggi sa kanilang pananaw at lakas. Ito ang dahilan kung bakit ang lahat, kabilang ang mga eksperto sa Wellington Hospital, ay nagulat pagkatapos marinig ang sinabi ni Charles, at maging ang mga mata ng ilang tao ay naiinggit. Sana'y kayanin niya ito. Sinulyapan ni Brian Ye si Dr. Allison Zhao, na tahimik na nagdarasal sa kanyang puso. Sa sandaling ito, wala siyang magawa. Ang tanging pag-asa ay makayanan ni Dr. Allison Zhao ang presyon. Maligayang pagdating, Dr. Allison, ito ang karangalan na nararapat sa iyo. Sa pagkakita kay Dr. Allison Zhao, na mabilis na tumayo at binati siya, na walang bahagyang kagalakan pagkatapos kilalanin at purihin, hindi maiwasan ni Charles na kumislap ng isang hitsura ng sorpresa sa kanyang mga mata. Naglakbay siya sa maraming bansa at nakakita ng hindi mabilang na mga taong nakikibahagi sa neurosurgery. O mga batang talento na interesado sa pagtatrabaho sa larangang ito, ang mga kabataan na ito ay ipinagmamalaki ang pagkuha ng kanyang papuri. Kung ang mga kabataang talento na iyon ay makakakuha ng gayong mataas na papuri mula sa kanya, natatakot ako na labis silang nasa sabik na hindi man lang makapagsalita, ngunit ang maliit na batang babae na ito ay maaari pa ring maging napakatahimik. Tila hindi talaga madali ang maliit na batang babae na ito.
Ang mabigat at matatag na karakter na ito ay tiyak na makakatulong sa kanya na makamit ang isang mas mataas na antas sa hinaharap. Tila ang Huaxia Nation ay talagang may pagkakataon na gumawa ng isang world-class na eksperto sa neurosurgery. At ito ay isang bihirang babaeng eksperto. Ang exchange meeting ay natapos na. Sa buong exchange meeting, hindi nag-usap at nakipag-ugnayan sina Charles at Dr. Allison Zhao. Natural, mayroon silang ilang pag-unawa kay Dr. Allison Zhao, isang magandang doktor, bagamat iniisip niya na si Dr. Allison Zhao ay may talento at lakas kumpara kay Brian Ye. Ito ay mas malala pa, at iniisip ko pa nga na ang punto ng pananaw sa papel na iyon ay hindi maaaring iminungkahi ni Dr. Allison Zhao, ngunit ng mahiwagang Dr. Y. Gayunpaman, mayroon pa ring medyo magandang impresyon si Charles kay Dr. Allison Zhao, na iniisip na siya ay isang potensyal ng China. Medyo malaking doktor. Dahil din sa alam at nauunawaan niya ang antas at potensyal ni Dr. Allison Zhao kaya handa siyang sabihin ang salitang iyon kanina. Kung hindi, kahit na nagtataka siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Dr. Y, hindi niya pupurihin ng labis si Dr. Allison Zhao. Pagkatapos ng lahat, tulad ni Brian Ye gaya ng inaasahan, sa pagsasalita sa gayong pampublikong lugar, kinakatawan niya hindi lamang ang kanyang sarili. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman ni Charles sa kanyang puso na ang evaluasyon kay Dr. Allison Zhao ay kailangang pagbutihin. Habang sinasangayunan si Dr. Allison Zhao sa aking puso, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Charles, ngunit bukod kay Dr. Allison, gusto ko ring magbigay ng aking paggalang sa Dr. Y na nakakumpleto ng operasyon. Hindi ko alam kung Dr. Allison at si Huaxia. Maaari bang bigyang kasiyahan ng aking mga kaibigan sa China ang mga kagustuhan ng aking matandang lalaki? Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.